Martial Peak, Kabanata 4937. Isang utos na ihahatid. Nag-alala si Yang Kai. Ngunit, hindi natin alam kung anong uri ng pag-iral ang nasa barkong iyon. Paano kung may territory lord? Umiling si Feng Ying. Malamang na hindi iyon. 2 buwan na ang nakalilipas, personal na kumilos ang Black Ink Royal Lord. Sa makatuwid, ang lahat ng mga territory lord sa paligid ay dapat na sumunod sa kanya sa larangan ng digmaan noong panahong iyon. Kahit na huli silang makatanggap ng balita, hindi na sila maghihintay hanggang ngayon para umalis. Iyon ang dahilan kung bakit dapat walang mga territory lord sa mga reinforcement. Higit pa rito, nagsimula na ang digmaan at ang territory lords ang backbone ng Black Ink Clan. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay sumugod na sila sa larangan ng digmaan sa pinakamaagang paunawa. Ang paglabas ng artifact na uri ng paglipad tulad ng barkong ito upang magdala ng lakas tao ay nagpapahiwatig na ang mga tao sa barko ay may iba't ibang lakas, kaya't mayroon silang iba't ibang bilis ng paglipad. May ilang loika ang pahayag ni Feng Ying, kaya bahagyang tumango si Yang Kai bilang tugon. Pagkatapos, dinagdag niya. Siyempre, palaging may pagbubukod. Kung makatagpo tayo ng isang territory lord, aantalahin ko ang mga ito hanggat maaari. Dapat tumakas ka agad. Sa panahong ito, nasaksihan niya ang kanyang kakayahan at nakilala ang kanyang halaga. Ang isang mahuhusay na individual tulad ni Yang Kai ay hindi maaaring patayin dito. Kung hindi, ang pagkawala sa Cave Heavens at Paradises ay hindi makalkula. Inihanda pa niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang lumikha ng isang pagkakataon para sa kanya upang makatakas sa isang kritikal na sandali. Tara na, sumenya si Feng Ying at sumugod patungo sa malaking barko kasama si Yang Kai sa hila. Nang lumitaw ang dalawang figure ng walang babala, nagkaroon ng agarang tugon mula sa barko. Lumipad ang ilang figure upang tumayo sa kubyerta at itinoon ang kanilang tingin sa direksyong ito mula sa malayo. Hindi binawasan ni Feng Ying at Yang Kai ang kanilang bilis habang lumilipad sila pasulong sa isang tuwid na linya. Hindi nagtagal at nakarating na sila sa deck. Hindi mabilang na mga tumitingin na may halong kuryosidad ang lumingon sa kanila. Kasabay nito, pinagmamasdan din sila ni Yang Kai. Natuklasan niya na walang mga Black Ink disciples sa high-grade heaven opening realm dito, kaya hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tulad ng hinula ni Feng Ying, ang mga taong ito ay tiyak na may iba't ibang antas ng lakas. Mukhang tama ang mga naunang haka-haka niya. Inilagay ni Feng Ying ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sumulyap sa loob ng cabin. Sino ang namamahala dito? May utos ang Hong Lian Territory Lord. Ang kanyang mga salita ay nagpamukha sa kanya na tila siya ay Hong Lane Territory Lord's Black Ink Disciple. Ang isang grupo ng mga Black Ink Disciples sa deck ay tumingin sa paligid ng ilang sandali ngunit hindi sumagot. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Yang Kai, hinahangaan ang katapangan at pag-iingat ni Feng Ying. Ginamit niya ang pangalang Hong Lian Territory Lord. Kung may master sa malaking barko, tiyak na ihahayag niya kaagad ang kanyang sarili pagkatapos marinig ang pangalang ito. Sa ganoong paraan, mabilis nilang matutukoy ang lakas ng kalaban at makabuo ng mga kontrahakbang. Bukod pa rito, si Feng Ying ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya normal para sa kanya na itago ang sarili bilang Black Ink Disciple ng Hong Lian Territory Lord. Hindi nagtagal ay nagmula sa loob ng cabin ang mapurol na mga yabag. Kaagad pagkatapos noon, isang matangkad na Black Ink Clansman ang lumabas. Tumangala si Yang Kai at nakitang ang Black Ink Clansman na ito ay isa lamang Black Ink Feudal Lord. Agad siyang napuno ng kaginhawahan sa paningin. Maraming Feudal Lords ang namatay sa kamay ni Feng Ying sa panahong ito. Sa makatuwid, ang nag-iisang Feudal Lord ay hindi gaanong nababahala. Ang tanging bagay na bahagyang nag-abala sa kanya ay ang Black Ink Disciple na kasama ng Feudal Lord. Ang Black Ink Disciple ay walang alinlangan na nasa 7th grade Heaven Opening Realm at ang kanyang aura ay malakas at malalim. Pagkatapos lumitaw sa deck, ibinaba ng Feudal Lord ang kanyang ulo at tumingin kay Feng Ying at Yang Kai. Ako si Xiaoyu Feudal Lord. Ano ang utos ni Master Territory Lord? Wala siyang hinala sa pagkakakilanlan ni Feng Ying, higit sa lahat dahil hindi niya inaasahan na ang isang tao ay magiging matapang na gagayahin bilang Black Ink Disciple ng Black Ink Clan Territory Lord sa harap niya. Magalang na sinabi ni Feng Ying. Ginoo, mangyaring tumabi. Iniutos ng master na ang utos na ito ay maaari lamang ipaabot sa iyo ng mag-isa. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyu Feudal Lord sa mga salitang iyon. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit magbibigay ng ganoong utos ang Hong Lian Territory Lord, ibinaba niya ng bahagya ang kanyang katawan, ikiling ang kanyang ulo sa gilid, at matamang nakinig.
Bahagyang lumipad si Feng Ying at mamulong. Sabi ni Master. Naputol ang kanyang pangungusap. Dahil napukaw ang kanyang kuryosidad at naging dahilan upang ibaba niya ang kanyang bantay, agad na hinugot ni Feng Ying ang kanyang espada at nilaslas siya sa susunod na sandali. Tumalsik ang itim na dugo kung saan-saan habang si Xiao Yu ay nanatili sa kanyang posture na nakikinig ng mabuti, ngunit ang kanyang napakalaking ulo ay nahiwalay na sa kanyang leeg. Ang mga galaw ni Feng Ying ay hindi tumigil doon. Mabilis niyang itinulak pabalik ang 7th grade Heaven Opening Realm Black Ink Disciple sa tabi ng Xiao Yu Feudal Lord gamit ang isa pang sword ng kanyang espada. Kaagad pagkatapos noon, binuksan niya ang portal sa kanyang miniature universe at 12-12 ng mga figure na nagnanais na pumunta, agad na lumitaw. Ang Black Ink Disciples, na ginugol ni Yang Kai at Feng Ying ng 2 buwang pagliligtas, ay nagpapagaling sa miniature universe ni Feng Ying sa lahat ng oras na ito. Dahil matagal nang nakamit ang ganap na paggaling, wala silang magawa araw-araw at halos namamatay sa pagkabagot. Ngayong lumabas sila mula sa miniature universe ni Feng Ying, para silang mabangis na tigre na bumababa sa bundok. Agad nilang ipinatawag ang kanilang mga artifact at pinakawalan ang iba't ibang divine abilities at secret techniques sa Black Ink Clan sa paligid. Sa sandaling ito, ang Black Ink Clan ay nalilito at nabigla. Hindi nila akalain na sila ay tambangan ng mga human masters sa ganoong lugar, kaya agad silang nagdusa ng matinding casualty. Sa sandaling kumilos si Feng Ying, pinupunan din ni Yang Kai ang kanyang mga aksyon at sumugod. Hindi niya pinansin ang iba pang mga Black Ink Disciples at itinoon ang kanyang atensyon sa 7th grade Black Ink Disciples sa tabi ng Xiao Yu Feudal Lord. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung ilan sa barko ang makakalaban sa isang 7th grade master sa lakas. Gayunpaman, ang Xiao Yu Feudal Lord ay naalis na, kaya hanggat ang 7th grade Black Ink Disciple na ito ay haharapin, maaari nilang patatagin ang buong sitwasyon. Kasabay ng paglundag ni Yang Kai, ang 7th grade Heaven Opening Realm Black Ink Disciple na naitaboy ni Feng Ying kanina ay agresibong sumugod. Sa mata ng isang Black Ink Disciple, hindi mahalaga kung si Feng Ying ay ipinadala o hindi ng Honglian Territory Lord, kailangan niyang maghiganti matapos masaksihan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang master na naganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Feng Ying ay hindi nagbabantay sa kanya syempre, at pagkatapos na palayain ang kanyang mga kaalyado mula sa kanyang miniature universe, itinaas niya ang kanyang espada at sinugod siya. Magkagayunman, mas mabilis si Yang Kai kaysa sa kanya. Siya ay tumalsik mula sa likuran niya at iniwas ang kanyang kamao sa 7th grade Heaven Opening Realm Black Ink Disciple. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng kalaban at itinaas ng 7th grade Black Ink Disciple ang kanyang palad patungo kay Yang Kai. Ang World Force ay marahas na lumundag mula sa kanyang palad, na parang tsunami. Tila determinado siyang patayin si Yang Kai sa isang welga. Mag-ingat ka, takot na bulalas ni Feng Ying. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang ingat ni Yang Kai. Sa kanyang orihinal na plano, siya mismo ang magtuturo ng sinumang 7th grade Masters of Feudal Lords habang kailangan lang ni Yang Kai na pumunta at iligtas ang nasakop na Black Ink Disciples. Paano niya naisip na target ng brat na ito ang 7th grade Black Ink Disciple ng mag-isa? Wala na siyang panahon para pigilan siya. Gayunpaman, mabilis niyang naalala na nagawang harangin ni Yang Kai ang dalawa sa kanyang mga hakbang sa pagpatay sa nakaraan at bahagyang gamaan ang pakiramdam niya. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Nang ang dalawang pag-atake ay nagbanggaan sa isa't isa, ang World Force ay sumabog at ang figure ni Yang Kai ay pinalipad pabalik. Gayunpaman, ang 7th grade Black Ink Disciple ay natigilan habang ang hitsura ng pagkagulat ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang lakas ay maaaring hindi pa sa tuktok nito, ngunit ang kanyang grado ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain. Gayunpaman, matagumpay na nakadepensa ang isang kalaban na isang grado na mas mababa sa kanya laban sa kanyang pag-atake. Hindi niya maiwasang mamangha. Kung ito ay isang one-on-one na labanan, ngayon na ang pinakamagandang oras para tugisin si Yang Kai. Gayunpaman, natapon lang si Yang Kai nang lumapit si Feng Ying. Ang kanyang longsword ay naging mga anino ng espada na tumakip sa buong kalangitan at tumama sa Black Ink Disciple. Sa sandaling iyon, ang 7th grade Black Ink Disciple ay agad na nahulog sa isang delikadong sitwasyon. Si Feng Ying ay napakalakas at kahit na sa kanyang tuktok, maaaring hindi siya ang kanyang kalaban, ano pa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa ilang suntok lang, na-corner na siya hanggang sa puntong napigilan na lang niya ang mga pag-atake nito at wala nang lakas na lumaban. Higit pa rito, hindi siya makakawala sa pagsupil nito kahit gaano pa siya kahirap magpumiglas at lumaban. Si Yang Kai, na pinilit na bumalik ngayon, ay bumalik at nakipagsanib puwersa kay Feng Ying. Dahil sa kanilang pinagsamang pagsisikap,
ang 7th grade Heaven Opening Realm Black Ink Disciple ay lalong nawalan ng magawa para lumaban. Si Yang Kai ay sobrang maliksi, ang kanyang figure ay lumilipad-lipad sa paligid, na nagdulot ng malaking problema sa kanyang kalaban. Bukod dito, ang kumukutitap na puting liwanag sa palad ng kanyang mga kamay ay pumuno sa 7th grade Black Ink Disciple ng isang likas na pakiramdam ng takot. Ang 7th grade Black Ink Disciple ay hindi pa nakakita ng ganitong purong puting liwanag. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng pag-atake iyon, ang Black Ink Strength sa kanyang katawan ay naghatid ng mensahe ng takot at kakilakilabot sa kanya na para bang nakilala nito ang natural na kaaway nito. Dahil dito, ang kanyang dati nang walang katiyakan na sitwasyon ay naging mas hindi makayanan. Hindi nagtagal bago nakahanap ng pagkakataon si Yang Kai na lapitan ang kaaway. Bumaril siya pasulong at idiniin ang kanyang palad sa likod ng 7th grade Black Ink Disciple. Isang purong puting liwanag ang sumiklab at bumalot sa Black Ink Disciple. Kasunod ng sunod-sunod na mga sizzling sound, ang Black Ink Strength ay nawala sa kawalan. Alinsunod dito, unti-unting hamupa ang paglaban ng Black Ink Disciple. Ilang sandali pa, huminto si Yang Kai at tumango kay Feng Ying. Pagkatapos, dali-dali siyang sumugod patungo sa pinakamalapit na Black Ink Disciple. Ang dosenang mga Heaven Opening Realm Masters na dati nang inilabas ni Feng Ying ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang matinding labanan sa deck ng barko. Sa napakaikling panahon, ilang tao na ang nawalan ng buhay. Ang kanilang pagkamatay ay napunta upang ipakita ang bangis ng labanan, ngunit ang pangunahing dahilan ay ang kanilang mga aksyon ay limitado sa isang tiyak na antas. Hindi banggitin, ang kanilang bilang ay mas kaunti kaysa sa kanilang mga kalaban. Hindi pa sila nakakakuha ng tumpak na accounting kanina, kaya hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nilang may mga 300 katao ang sakay ng barkong ito. Sa kanila, ilang dosina lamang ang mga Black Ink Disciples. Ang iba ay Black Ink Clansmen. Habang sila ay walang awa sa Black Ink Clan, kailangan nilang magpigil laban sa Black Ink Disciples na hindi tulad ng dati, hindi na nila basta-basta kayang patayin sila. Kasunod ng kaguluhan ng labanan, ang Black Ink Disciples at ang Black Ink Clansmen sa ibaba ng deck ay lumabas na 2 at 3. Ito ay maswerte na ang mga kaaway ay hindi lumabas ng sabay-sabay. Kung hindi, sila ay tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty sa unang engkwentro kung direktang hamanin nila ang 300 kalaban na may ilang dosenang tao lamang sa kanilang panig. Matapos mailigtas ang 7th grade Black Ink Disciple, agad na kumilos si Feng Ying upang harangan ang hatch. Pinatay niya ang lahat ng Black Ink Clansmen na dumating sa kanya, na nagpapahintulot kay Yang Kai na malayang gumalaw at ipakita ang kanyang mga kakayahan. Sa paglibot sa larangan ng digmaan na may purifying light na namumulaklak mula sa kanyang mga kamay, tinulungan niya ang mga Black Ink Disciples na bumalik sa kanilang tunay na kalikasan. Ang bawat Black Ink Disciple na niligtas niya ay katumbas ng pagtaas ng lakas ng kanyang tagiliran habang sabay na pinahina ang lakas ng kalaban. Habang tumatagal ang labanan, unti-unti silang nangunguna. May iba pang bagay na ikinatuwa ni Yang Kai. Bukod sa Xiaoyu Feudal Lord at ang 7th grade Black Ink Disciple na kasama ng una, ang malaking barko ay tila walang ibang tauhan na makakalaban sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master sa lakas. Bilang resulta, ang sitwasyon ay naging mas mabuti para sa kanila. Ngayong nailigtas na ang 7th grade Black Ink Disciple, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Naunawaan niya kaagad kung ano ang kailangan niyang gawin at nakipagtulungan kay Yang Kai para masupol ang mga natitirang Black Ink Disciples. Ang Black Ink Clansmen ay namatay sa isang matatag na bilis. Sa kasamaang palad, ang Black Ink Strength na kumawala mula sa mga bangkay ay napakahirap harapin. Hindi ito maaaring makatulong. Kahit na ang mga Black Ink Disciples ay nailigtas ni Yang Kai, madali silang masira ng Black Ink Strength muli. Sa makatuwid, kailangan nilang iwasan ang Black Ink Strength sa lahat ng oras. Ang ilan sa kanilang miniature universe ay sinalakay muli ng Black Ink Strength ay walang pagpipilian kundi magmadali sa tabi ni Yang Kai at humingi ng paggamot. Sa natural, hindi tumanggi si Yang Kai sa sino mang lumapit sa kanya. Sa loob ng 2 taon na paglilingkod niya sa ilalim ng Noyan, marami nang natutunan si Yang Kai tungkol sa Black Ink Clan at Black Ink Disciples kahit na siya ay namumuhay ng nakabalat kayo. Dahil dito, alam niya na halos lahat ng Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength ay nagsakripisyo ng mga bahagi ng kanilang miniature universe nang hindi bababa sa 2 beses bago sila napagbagong loob. Sa unang pagkakataon na sila ay nabura ng Black Ink Strength, palagi nilang pipiliin na isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe upang mapanatili ang kanilang pakiramdam ng sarili. Marshall Pick, Kabanata 4938. Isang tao ang maaring paikutan ang alon.
Ang integridad ng miniature universe ng isang tao ay lubhang mahalaga sa isang Heaven Opening Realm Master dahil ang kanilang miniature universe ay nagsilbing pinagmulan at pundasyon ng kanilang lakas. Kapag nasira ang kanilang miniature universe, tiyak na bababa ang kanilang lakas. Bukod pa rito, bilang resulta ng kanilang hindi kumpletong miniature universe, ang karagdagang pagpapabuti sa kanilang paglilinang ay magiging imposible. Sa makatuwid, walang Heaven Opening Realm Master ang kusang magsakripisyo ng isang bahagi ng kanilang miniature universe maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Sa kasamaang palad, imposibleng maalis ang Black Ink Strength mula sa kanilang miniature universe sa sandaling ito ay naagnas nito. Ang tanging pagpipilian nila ay isakripisyo ang bahagi ng kanilang miniature universe na napinsala upang mapanatili ang kanilang kailanawan at mapanatili ang kanilang tunay na kalikasan. Ang Human Race Masters ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield mula noong sinaunang panahon. Tiyak na may mga taong napipilitang isuko ang bahagi ng kanilang miniature universe sa bawat labanan. Para sa kadahilanang iyon, ang resolusyon na gumawa ng mabilis na desisyon ay isang bagay na paulit-ulit na binalaan ng kanilang mga ninuno sa kanilang lahat bago sila tumuntong sa Black Ink Battlefield. Kung hindi nila nais na masira ng Black Ink Strength at mawala ang kanilang autonomiya, kung gayon kailangan nilang maging handa na magsakripisyo. Kung sila ay nakatakdang patayin ng kanilang mga kaaway, kung gayon dapat nilang sikaping hilahin ang kanilang mga kaaway pababa kasama nila. Sa bawat dakilang pass, ito ang dalawang babala na palaging inuulit ng seniors sa kanilang juniors na kara-rating lang sa battlefield. Sa maraming pagkakataon, ang pagsasakripisyo ng isang bahagi ng kanilang miniature universe ay magbibigay daan sa kanila na mapanatili ang kanilang pakiramdam sa sarili at maiwasan silang masira ng Black Ink Strength. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magiging sanhi ng pagkasira ng kanilang miniature universe. Hindi lamang bababa ang kanilang lakas, ngunit ang kanilang hindi kumpletong miniature universe ay magpapahirap din para sa kanila na labanan ang pagguho ng Black Ink Strength kung sila ay sasailalim dito sa hinaharap. Sa relatibong pagsasalita, ang tagal ng oras na kayang labanan ng isang Heaven Opening Realm Master ang kaagnasan ng Black Ink Strength ay iba sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters na may kumpletong miniature universe at Heaven Opening Realm Masters na may hindi kumpletong miniature universe. Ang isang Heaven Opening Realm Master na may kumpletong miniature universe ay makakapagpatuloy ng mas mahabang panahon. Kapag sumailalim sa kaagnasan ng Black Ink Strength, ang isang Heaven Opening Realm ay magagawang isakripisyo ang bahagi ng kanilang miniature universe sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang kanilang rate ng tagumpay ay hindi tiyak sa ikalawang pagtatangka. Gayunpaman, palaging may mga pagkakataon kung saan imposibleng pigilan ang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit halos lahat ng Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Clan sa pangkalahatan ay may hindi kumpletong miniature universe. Nang sila ay naagnas ng Black Ink Strength, ginawa na nila ang kanilang makakaya upang pigilan ang sitwasyon na mangyari. Kung tutusin, hindi rin nila ginustong ma-convert sa isang Black Ink Disciple. Iyon ang kaso para kay Meng Chi mula sa Exquisite Paradise, na nakilala ni Yang Kai dati. Napansin din ni Yang Kai ang parehong pattern sa lahat ng Black Ink Disciples na nakalaban niya sa arena ng pagsusugal. Kahit na ang D2, D4, at E5 ay walang exception. Totoo iyon lalo na para sa D4. Bagamat nasa 5th grade Heaven Opening Realm lang siya sa ngayon, sinabi niya na dati siyang nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Dati siyang elite na disipulo ng isang Cave Heaven o Paradise, ngunit nilusob siya ng Black Ink Strength. Dahil dito, paulit-ulit siyang napilitang isakripisyo ang mga bahagi ng kanyang miniature universe. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi ang kanyang paglilinang at kalaunan ay bumalik siya sa 5th grade. Sa pangkalahatan, halos lahat ng Black Ink Disciples ay maaaring ituring na pseudo Heaven Opening Realm Masters. Hindi ibig sabihin na hindi na sila Heaven Opening Realm Masters. Dahil Heaven Opening Realm sa kanilang mga katawan upang mabuo ang kanilang miniature universe, maaari silang maklasify bilang Heaven Opening Realm Masters. Kaya lang hindi na perpekto ang kanilang miniature universe, kaya ang lakas ng Black Ink Disciples ay hinding-hindi maaabot ang normal na pamantayan sa mga cultivator ng parehong grado. Kunin si Meng Chi halimbawa. Maaari siyang ituring na pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na mas malakas siya kaysa sa karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Master, nakakaawa siyang mahina kumpara sa ordinaryong 7th grade Masters. Sa kabilang banda, ang D2 at E5 ay maaaring ituring na pseudo 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang lahat ng taong sinagip ni Yang Kai at Feng Ying habang gumagala sa nakalipas na 2 buwan ay mga Black Ink Disciples.
Hindi na kailangang sabihin, wala sa mga Black Ink disciples na ito ang nagtataglay ng kumpletong miniature universe. Maraming Black Ink clansmen ang napatay sa labanang ito. Kasunod ng pagkamatay ng mga Black Ink clansmen na ito, ang Black Ink strength na nawala mula sa kanilang mga bangkay ay magsasama-sama upang bumuo ng isang ulap. Sa ganitong paraan, napakadali para sa Heaven Opening Realm Masters na mapinsala muli ng Black Ink strength. Gayunpaman, salamat sa kanilang naunang karanasan sa pagliligtas, ang mga taong ito ay agad na sumugod kay Yang Kai sa sandaling matuklasan nila na ang kanilang miniature universe ay kinakalawang ng Black Ink strength upang matulungan niya silang iwaksi ito. Kasama ang Black Ink disciples na orihinal na nangangailangan ng rescue sa unang lugar, si Yang Kai ay na-overwhelm ng ilang sandali. Mapalad na si Feng Ying at ang bagong rescue na 7th grade Heaven Opening Realm Master ay medyo malakas. Bilang karagdagan, ang malaking barko ay kulang din ng kaukulang high-end combat power upang harapin ang mga ito. Habang nagmamadali silang dalawa, ang Black Ink clan ay nagdusa ng hindi mabilang na casualty. Dahil dito, unti-unting naging matatag ang sitwasyon. Nang makita ang lakas ng Human Race Masters, alam ng mga nakaligtas na Black Ink clansmen na hindi sila kalaban ng kalaban at agad na naghiwa-hiwalay sa lahat ng direksyon. Tumalim ang tingin ni Feng Ying sa nakita at sumigaw siya sa makapangyarihang boses. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Nanguna sa isang pangkat ng mga tao, hinabol niya ang tumatakas na Black Ink clansmen. Gayun din, hinabol ng isa pang 7th grade master ang iba na tumatakas sa kabilang direksyon. Nagdulot sila ng bagyo sa teritoryo ng Black Ink clan, at ang pangunahing dahilan kung bakit sila napagtagumpayan na manatiling ligtas hanggang ngayon ay hindi pa nila naipahayag ang kanilang pag-iral noon. Sa lahat ng ito, walang awa nilang pinatahimik ang lahat ng Black Ink clansmen na nakatagpo nila at nailigtas ang lahat ng Black Ink disciples na nakatagpo nila. Kung ang balita ng kanilang aktibidad ay tumagas, ang Black Ink clan ay tiyak na magsasagawa ng mga hakbang laban sa kanila. Kung mangyayari iyon, wala silang magagawa na lumaban sa lakas ng kakaunting tao. Sa makatuwid, ang lahat ng Black Ink clansmen dito ay kailangang mamatay. Ang mga patay lamang ang mapagkakatiwalaan upang magtago ng mga sikreto. Ang Black Ink clansmen ay tumakas sa napakalat na paraan, kaya ang ilan ay nakalusot pa rin sa lambat kahit na may dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na humahabol sa kanila. Naturally, lahat ng iba ay mabilis na naghiwa-hiwalay upang tugisin ang mga tumatakas na Black Ink clansmen. Ganoon din ang ginawa ni Yang Kai at nanguna sa pagtugis. Ang kanyang figure ay nakadikit sa buntot ng ilang Black Ink clansmen na parang linta, at manipulahin niya ang space principles mula sa malayo upang pigilan ang mga ito. Ang Black Ink clansmen na desperadong tumakas ay naramdaman kaagad na parang nahulog sila sa kumunoy. Habang nagpupumigla sila ay lalong tumitigas ang kanilang mga katawan. Nang makalapit siya, ipinatawag ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear. Namatay ang Black Ink clansmen sa pamamagitan ng saksak ng kanyang sibat. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang figure sa kawalan habang pinipigilan niya ang ilang iba pa sa pagtakas. Pinatay niya ang bawat isa sa kanila at sa wakas ay tumingin sa paligid niya. Ang orihinal na magulong larangan ng digmaan ay huminahon na. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang lahat sa barko upang bilangin ang kanilang mga nasawi. Ang mga resulta ay hindi masyadong masama. Bagamat nawalan sila ng ilang tao, mas natamo nila. Nadagdagan ang kanilang line-up sa humigit kumulang 80 katao, at nakakuha pa sila ng karagdagang pseudo 7th grade master. Ang malaking barko ay nasira na sa labanan kanina. Ito ay isang simpleng artifact ng uri ng paglipad pagkatapos ng lahat. Kahit na ang barko ay may ilang mga kakayahan sa pagtatanggol, hindi sila na-deploy noong nakaraang labanan. Higit pa rito, maaaring hindi ito gumawa ng pagkakaiba kahit na ang mga depensa ay na-deploy. Ang epekto ng mga pag-atake mula sa napakaraming Heaven Opening Realm Masters ay lubhang brutal, at ang isang artifact na uri ng paglipad ng ganitong kalibre ay hindi kayang tiisin ang gayong epekto. Si Feng Ying ay masyadong mapagpasyahan at direktang winasak ang lahat ng ebidensya baka mapansin ng Black Ink clan na dumaan sa lugar na ito na may mali. Noon lamang siya lumingon sa iba at sinabing, "Lahat, pumasok sa aking miniature universe. Mamaya na natin pag-usapan ang iba." Masyadong kapansin-pansin para sa napakalaking grupo ng mga tao na magsama-sama. Bukod pa rito, hindi maginhawa para sa kanila na kumilos ng mabilis sa kanilang iba't ibang lakas. Mas magiging komportable at mas ligtas para sa kanila na magtago sa miniature universe ni Feng Ying. Alam ng lahat na hindi ito ang lugar para sa talakayan, kaya sa kabila ng mga katanungan sa kanilang mga puso, pinasok nila ang kanyang miniature universe sa sunod-sunod na pagkakasunod-sunod. Hindi nagtagal, tanging sina Yang Kai,
Feng Ying, at ang pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master na lang ang natira. Tara na, nag-utos si Feng Ying at nanguna sa isang tiyak na direksyon. Si Yang Kai at ang pseudo 7th grade Master ay sumunod sa kanyang likuran. Makalipas ang isang quarter na oras, nakita ang isang makapal na patch ng black ink clouds. Lumingon si Feng Ying kay Yang Kai na may nagtatanong na tingin at bahagyang tumanggo si Yang Kai bilang tugon. Pagkatapos, dumiretso ang tatlong figure patungo sa pinakamakapal na black ink cloud. Ang pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master ay mukhang nagdududa dahil ang black ink clouds ay hindi isang bagay na lalapitin ng mga tao nang walang ingat. Totoo iyon lalo na sa kalagayan niya ngayon. Ang kanyang miniature universe ay may mga pagkukulang, kaya ang black ink cloud na ito ay isang lubhang mapanganib na banta sa kanya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang mga paraan na ipinakita ni Yang Kai kanina, wala siyang sinabi at sumunod na lang sa likuran. Hindi nagtagal, bumulusok silang tatlo sa black ink cloud. Agad na lumikha si Yang Kai ng isang ligtas na lugar sa loob ng black ink cloud, at sa wakas ay kumalma ang pseudo 7th grade master. Blue Sky Paradise, Feng Ying. Lumingon si Feng Ying sa pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master, bahagyang kinuyam ang kanyang kamao, at nagpakilala. Sinundan ito ni Yang Kai. Yin Yang Cave Heaven, Yang Kai. Binalikan ng pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master ang pagbati at same time na ipinakilala ang kanyang sarili. Myriad Transformations Paradise, Shen Ao. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, tumingin siya kay Yang Kai na may seryosong tingin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong nakapagliligtas na biyaya. Sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling magsalita kung mayroon kang anumang kailangan mo, little brother. Itong Shen na ito ay hindi tatanggi hanggat nasa kakayahan ko. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Maliit na bagay lang. Masyado kang magalang, senior. Same time na umiling si Shen Ao. Daan-daang taon na akong nabubuhay sa ulap at sa wakas ay nabawi ko na ang kailanawan ko ngayon. Tatandaan ko ang kabaitang ito magpakailanman. Nagpatuloy siya ng may pag-uusisa. Simula kailan tayo nakakuha ng ganoong paraan? Sa hindi mabilang na mga taon, palaging imposibleng iligtas ang isang Black Ink disciple na napinsala ng Black Ink strength. Magkagayunman, ang paraan na ipinakita ni Yang Kai kanina ay nagligtas sa lahat ng Black Ink disciples na nakaligtas. Halata na ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan ay naalis at nalinas. Sa makatuwid, hindi napigilan ni Shen Ao na makaramdam ng labis na pagkamausisa at medyo nasasabik. Tulad ni Feng Ying, paano niya mabibigo na matanto ang napakalaking halaga ng pamamaraang ito? Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang pamamaraang ito ay hindi isang bagay na magagamit ng lahat. Ito ay isang natatanging kakayahan na pagmamay-ari lamang ng batang ito. Ako mismo ay kamakailan lamang nalaman ang tungkol dito. Nagulat, tumingin si Shen Ao kay Yang Kai at nagtanong. Ito ba ay isang secret technique o isang divine ability? Maaari bang linangin ito ng ibang tao? Tumigil saglit si Yang Kai bago siya sumagot ng tahimik. Maaari itong ituring na isang secret technique, ngunit walang sino man ang maaaring maglinang nito. Hindi naintindihan ni Shen Ao. Kung ito ay isang secret technique, bakit hindi ito kayang linangin ng iba? Ang Cave Heavens at Paradises ay puno ng mga mahuhusay na tao. Sigurado akong may mga tao sa kanila na maaaring magtagumpay, kahit na maliit ang bilang. Katulad nito, tumingin si Feng Ying kay Yang Kai nang may pagkamausisa. Kung kailangan niyang maging tapat, siya ay labis na na-curious tungkol sa mga pamamaraan ni Yang Kai sa buong tagal ng kanilang paglalakbay. Bagaman maraming pagkakataon na gusto niyang magtanong tungkol dito, hindi niya magawang gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay tila nag-aatubili na magsabi ng marami tungkol dito. Kung susubukan niyang linawin ang usaping ito, paghihinalaan siyang sinusubukang labagin ang privacy nito. Sa sandaling ito, tinanong ni Shen Ao ang mga tanong na gustong itanong ni Feng Ying. Kung ang pamamaraang ito ay maaaring ikalat sa publiko, ang sitwasyon sa Black Ink Battlefield ay tiyak na magbabago ng husto. Umiling si Yang Kai at nagpaliwanag. Natatakot ako na hindi maintindihan ni Senior ang sitwasyon. Kahit na magagamit ko ang pamamaraang ito, hindi ko nilinang ang kapangyarihang ito sa aking sarili. Ito ay ipinagkaloob sa akin ng iba. Habang sinasabi iyon, isinaaktibo niya ang mga selyo sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay. Ang selyo sa kanyang kaliwang kamay ay parang isang maliwanag na great sun, habang ang isa sa kanyang kanan ay isang makinang na bughaw na buwan. Si Feng Ying at Shen Ao ay tumingin ng may pagtataka. Ang dalawang markang ito ang pundasyon ng secret technique na iyon. Hindi ito ang kakayahan ni Junior. At saka, ang nagbigay sa akin ng dalawang markang ito ay wala sa Black Ink Battlefield.
Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, hindi naiwasang magmukhang disappointed ang dalawa pa. Gayunpaman, may nakita silang bakas ng nakakatakot na aura na nagmula sa mga markang ito at natitiyak nila na ang nagbigay sa kanya ng dalawang markang ito ay mga nilalang na hindi dapat magalit. Natahimik sandali si Shen Ao bago niya tinapik si Yang Kai sa balikat. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Maaari mong ibalik ang takbo ng digmaang ito gamit ang iyong lakas mag-isa. Masyadong exaggerated ang pahayag na iyon kaya hindi napigilan ni Yang Kai na mapahiya. Martial Peak, Kabanata 4939. Walang kukuha nito. Pagkatapos ay lumingon si Shen Ao kay Fang Ying. Senior sister, ano ang plano mo? Silang dalawa ay nasa iisang grado. Bukod pa rito, hindi pa sila nagkikita noon. Dahil hindi niya alam kung sino ang mas matanda o mas bata, ang pagtawag sa kanya bilang senior sister, ay tanda lamang ng paggalang. Walang espesyal na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sumagot si Fang Ying. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay malamang na nagtitipon sa mga frontline upang salakayin ang Great Pass. Plano kong magtipon ng mas maraming tao at maglunsad ng sorpresang pag-atake mula sa likuran. Sa ganoong paraan, kahit na hindi natin masira ang pagkubkob sa Great Pass, maaari pa rin tayong lumikha ng ilang kalituhan sa Black Ink Clan. Ano sa tingin mo, junior brother? Tumanggaw si Shen Ao bilang pagsang-ayon. Narinig ko ang ilang impormasyon tungkol sa mga frontline habang naglalakbay sa tabi ni Xiaoyu. Tunay na maraming Black Ink Clansmen ang nagtitipon sa mga frontline upang salakayin ang pinakamalapit na Great Pass. Gayunpaman, sa buong panahon, ang mga Great Pass na binabantayan ng Cave Heavens at Paradises ay hindi kailanman bumagsak. Hindi kailangang masyadong mag-alala. Sa kabaligtaran, kakailanganin nating magtipon ng sapat na lakas kung nais nating bumalik. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai at nagpatuloy. Gayunpaman, sa paraan ng Little Brother, hindi magiging masyadong mahirap ang pagtitipon ng mas maraming tao. Ituloy natin ang plano mo, senior sister. Wala akong pagtutol. Tumanggaw siya, sabi niya. Mabuti. Bawiin natin ang ating lakas sa ngayon. Kung gusto nating makatipan ng mas maraming tao, kakailanganin nating maghanap ng mas maraming Black Ink Clansmen. Dagdag pa ni Shen Ao. Sigurado akong alam mo ang kalagayan ko ngayon, senior sister. Kahit na makatagpo tayo ng isang malakas na kalaban, kailangan kong umasa sa iyo upang kumilos. Tumanggaw siya bilang pag-unawa. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Biglang lumingon si Yang Kai kay Shen Ao at nagtanong. Senior, nasira ba ang miniature universe mo? Sa pangkalahatan, karamihan sa mga Black Ink Disciples ay may napinsalang miniature universe. Noong nakaraang labanan laban sa Black Ink Clan, ang lakas na ipinakita ni Shen Ao ay medyo hindi naaayon sa lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Medyo nanlumo si Shen Ao. Tama. Ito ay isang matagal na panghihinayang sa kanya. Maraming taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang napinsala siya ng Black Ink Strength sa isang labanan laban sa Black Ink Clan at napilitang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang miniature universe bilang resulta. Sa kasamaang palad, ang labanan na iyon ay naging lubhang mabangis at siya ay pagod na sa pakikipaglaban ng walang oras para sa kanya upang magpahinga o magpagaling. Sa huli, hindi niya sinasadyang napinsala muli ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciple. Tulala siya hanggang ngayon. Gayunpaman, ito ay tunay na kamangha-manghang upang mabawi ang kanyang kailanawan. Nang marinig ito, naglabas si Yang Kai ng isang bagay at ibinigay kay Shen Ao. Senior, mangyaring tingnan kung ito ay kapakipakinabang sa iyo. Kinuha ni Shen Ao ang bagay na kainahinala at binuksan ang kahon. Agad na tumigas ang kanyang ekspresyon sa pagkagulat. Profound Yin Spirit Fruit. Maging si Fang Ying ay tumingin na may gulat na ekspresyon. Natural lang na nakilala niya ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan sa Black Ink Battlefield dahil ito ay may napakalaking epekto sa pag-aayos ng miniature universe ng isang tao. Saan mo nakuha yan? Nagtatakang tanong ni Fang Ying. Nagkibit-balikat si Yang Kai. Nakita ko ito nang hindi sinasadya. Hindi maginhawa para kay Yang Kai na magpaliwanag pa dahil ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ni Meng Qi, ibig sabihin ay hindi niya maipaliwanag ang mga pangyayari. Tumingin siya kay Shen Ao at nagtanong. Makakatulong ba ito para maayos ang itong miniature universe, senior? Mahigpit na hinawakan ni Shen Ao ang Profound Yin Spirit Fruit na may hitsura ng pananabik sa kanyang mga mata. Siyempre. Ito lang ang makakatulong sa akin. Bilang 7th grade Heaven Opening Realm Master, medyo malakas ang kanyang mental na tibay, at kakaunti lang ang mga bagay sa mundo na makapagpapasaya sa kanya.
Kahit noong nailigtas siya ni Yang Kai, hindi siya naging ganoon ka-emosyonal. Magkagayunman, nang hawakan niya ang Profound Yin Spirit Fruit sa kanyang kamay, hindi niya naiwasang maalog ng pag-asa na maibalik ang kanyang miniature universe. Hanggang kailan mo kakailanganin? Sinisiyasat ni Feng Ying. Umiling si Shen Ao. Hindi ko alam. Hindi ko pa nagamit ito dati, pero sa palagay ko hindi ito magtatagal. Paglingon kay Yang Kai, idinagdag niya. Little brother, ang bagay na ito ay lubhang kapakipakinabang sa akin. Hindi ko tatanggihan ang iyong mabuting kalooban. Talagang gagantimpalaan kita ng napakaganda sa hinaharap. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kung may babalik ang iyong lakas, senior, makakatulong din ito sa ating mga plano. Sa ngayon, sina Feng Ying at Shen Ao ang tanging dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanyang tabi. Bagamat walang dapat ipag-alala pagdating kay Feng Ying, si Shen Ao ay isa lamang pseudo 7th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi lamang ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa karaniwan, ang kanyang pagtutol laban sa Black Ink Strength ay nag-iwan din ng maraming bagay na naisin. Ang kasalukuyang kalagayan ni Shen Ao ay lubos na makakasama sa kanilang mga plano sa hinaharap. Kung malulutas ng Profound Yin Spirit Fruit ang mga isyong ito, walang dahilan para maging maramaw si Yang Kai. Nagpatuloy si Yang Kai pagkatapos ng ilang deliberasyon. Mayroon pa akong ilang Profound Yin Spirit Fruits. Dapat ba nating kainin ang ilan sa ating mga kaalyado? Sa kanyang opinyon, sa ilalim ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan, dapat nilang dagdagan ang kanilang kapangyarihan sa labanan hanggat maaari. Bukod dito, ang pagpapanumbalik ng miniature universe ng isang tao ay magpapataas din ng kanilang pagtutol sa kaagnasan ng Black Ink Strength. Mayroon pa siyang higit pa. Agad na nabigla sa kaibuturan sina Feng Ying at Shen Ao. Ang Profound Yin Spirit Fruit ay napakabihira at mahalaga. Sa Black Ink Battlefield, iilan lamang sa mga espesyal na sealed world ang makakagawa ng mga ito. Ito ay isang pagpapala ng isang buhay na makahanap lamang ng isa, ngunit si Yang Kai ay mayroong higit sa isa sa kanyang pag-aari. Bukod dito, kahit na hindi nila alam kung ilang Profound Yin Spirit Fruits ang mayroon siya, tiyak na hindi kakaunti ang bilang. Hindi ito isang bagay na maaaring ipasya ni Feng Ying para sa iba, kaya tumugon siya pagkatapos ng maikling paghinto. Magtatanong ako at titingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng mapait si Shen Ao. Sa tingin ko ay walang kukuha sa kanila. Bakit hindi? Hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha. Ang miniature universe ng mga Black Ink Disciples na iniligtas nila kanina ay dapat nasa isang nasirang estado. Kaya ang Profound Yin Spirit Fruit ay dapat maging lubhang kaakit-akit sa kanila. Bakit may tatanggi sa ganoong alok? Hindi nagpaliwanag si Shen Ao at sinabi lang niya. Malalaman mo rin ito. Samantala, ipinikit ni Feng Ying ang kanyang mga mata at walang sinabi, malamang na nakikipag-usap sa Heaven Opening Realm Master sa loob ng kanyang miniature universe. Ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai. Dapat mong hawakan ang mga Profound Yin Spirit Fruit na iyon sa ngayon. Gaya ng hinulaan, walang nagnanais ng Profound Yin Spirit Fruits. Tila naiintindihan ang pagkalito ni Yang Kai, ipinaliwanag ni Shen Ao. Kapag nakatagpo sila ng mga ganitong pagkakataon, lagi nilang pipiliin na iwanan ang mga ito para sa high-grade Heaven Opening Masters. Kalimutan ang mga Spirit Fruits na nasa iyong pag-aari, kahit na sila mismo ang nakakuha nito, hindi nila ito madaling ubusin. Sa kabaligtaran, pipiliin nilang ibigay ito sa mga nakatataas. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik niya si Yang Kai sa balikat at pumunta sa gilid. Naka-cross-legged, nilunok niya ang Profound Yin Spirit Fruit. Matagal na natahimik si Yang Kai, ngunit sa huli, huminga lang siya ng mahina. Hindi niya inaasahan na ang mga taong iniligtas nila ay lalabanan ang tukso at tatanggihan ang Profound Yin Spirit Fruits. Gayunpaman, pinahintulutan siya ng insidenteng ito na maranasan ang pagkakaiba sa kultura sa Black Ink Battlefield. Sa 3,000 mundo, ang gayong mahalagang kayamanan ay umaakit sa kasakiman ng hindi mabilang na mga tao. Sa kabaligtaran, ang mga puso at isipan ng mga tao ay nagkakaisa bilang isa sa Black Ink Battlefield. Pipiliin ng lahat ang opsyon na pinakakapaki-pakinabang sa pangkalahatang sitwasyon. Hinding-hindi nila ipagwawalang bahala ang mas malaking larawan para lamang matugunan ang kanilang makasariling pagnanasa. Ang Black Ink Cloud ay napuno ng katahimikan habang ang tatlo ay nakatuon sa kani-kanilang pagbawi at pagmumuni-muni. Paminsan-minsan, ang mga banayad na pagbabago-bago sa World Force ay lalabas mula kay Shen Ao, malamang na resulta ng Profound Yin Spirit Fruit na nagtatrabaho upang ayusin ang kanyang miniature universe. Umabot ng mahigit 20 araw bago tuluyang hamupa ang pasulpat-sulpat na pagbabago-bagong nagmumula sa kanya.
Makalipas ang kalahating araw, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pinagtutuunan ng pansin ni Yang Kai ang mga pagbabago sa Shen Ao. Sa pagtingin kay Shen Ao sa sandaling ito, naramdaman niya na ang aura ni Shen Ao ay tila iba sa dati at siya ay naging mas kumpiyansa. Nang magtama ang kanilang mga tingin, bahagyang tumanggo si Shen Ao kay Yang Kai upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Nagsalita si Feng Ying sa gilid. Handa ka na ba? Oo, tumanggo si Shen Ao. Kung ganoon, umalis na tayo. Sabi niya habang umaakyat sa kanyang mga paa. Bago sila umalis ay naghanda muna silang tatlo. Ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters na nauna nilang nailigtas ay kasalukuyang nagtatago sa loob ng miniature universe ni Feng Ying. Bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang kanyang miniature universe ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang mga taong ito. Gayunpaman, ang pagtanggap ng napakarami sa kanila ay nagbigay ng pasanin sa kanya at naapektuhan kung gaano kalaki ang kanyang lakas. Bilang karagdagan, kung maglulunsad sila ng isa pang sorpresang pag-atake sa Black Ink Clan tulad ng dati, magtatagal ito para ilabas niya ang lahat sa kanyang miniature universe. Kasunod ng maikling talakayan, isang dosina o higit pang 5th grade Heaven Opening Realm Masters ang dinala sa miniature universe ni Yang Kai habang ang iba ay nahati ng pantay sa pagitan ni Feng Ying at Shen Ao. Sa puntong ito, ang ekspresyon sa mukha ni Shen Ao nang tumingin siya kay Yang Kai ay mailalarawan lamang bilang nabigla. Hindi pa sila matagal na magkakilala, ngunit si Yang Kai ay nakapagbigay na ng napakaraming sorpreses sa kanya sa napakaikling panahon. May paraan si Yang Kai para maibalik ang kaayusan sa kaguluhan, na maaaring magligtas sa mga Black Ink disciples na napinsala ng Black Ink strength. Binigyan din niya si Shen Ao ng Profound Yin Spirit Fruit, at ngayon, maaari na niyang tanggapin ang mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe. Isinasantabi ang usapin ng Profound Yin Spirit Fruit, ang dalawa pang bagay ay masasabing hindi pa nagagawa sa lahat. Ang mga taon na nabubuhay si Shen Ao. Ang dalawang pangyayaring ito ay tiyak na nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Pinagmasdan ni Feng Ying ang ekspresyon ni Shen Ao at bahagyang ngumiti. Ang brat na ito ay mayroon ding World Spring, isa sa 4 Universe Pillars. Iniisip ko kung ano ang iisipin ni Shen Ao kapag nalaman niya iyon. Sa buong katapatan, siya mismo ay nagulat kay Yang Kai sa maraming pagkakataon. Wala pa siyang nakilalang 6th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya. Palaging mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang bagay tungkol sa kanya, kaya madalas siyang nagtataka sa mga hindi inaasahang pangyayari na hindi niya sinasadyang nilikha. May mga pagkakataon na hindi niya talaga maintindihan. Ang isang tulad niya ay dapat na maingat na protektahan, kaya paano siya napunta sa kailaliman ng sakop ng Black Ink Clan kung saan kailangan niyang itago ang kanyang sarili bilang Black Ink Disciple para mabuhay. Ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan ay sunod-sunod na nagtitipon sa mga linya sa harapan, ngunit palaging may ilang nakakalat na Black Ink Clansmen na mas mabagal na tumungo sa larangan ng digmaan. Hindi sila kasing ayos ng human race, kaya't gumalaw sila sa mas nakakalat na paraan. Higit pa rito, masyadong malawak ang teritoryong inookupahan ng Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Kahit na sa ilalim ng tawag ng Royal Lord sa pakikipag-ugnayan, tiyak na magkakaroon ng pagkakaiba sa iba't ibang teritoryo sa mga tuntunin ng bilis ng pagtugon ng Black Ink Clan. Mayroon ding mga Black Ink Clansmen na magtatagal o maghanap ng mga dahilan para tumanggi na sumali sa mga frontline ng battlefield. Higit sa lahat, ang mga Black Ink Clansmen na ito na nahuli na sumugod sa larangan ng digmaan ay kadalasang naglalakbay sa maliliit na grupo, na nagbigay sa tatlo ng maraming pagkakataon na kumilos. Kung napakarami sa isang grupo, ang tatlo ay mananatiling nakatago at hindi ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Kung ito ay isang maliit na grupo, pagkatapos ay nilamon nila ang kanilang biktima sa isang kagat. Pinatay nila ang lahat ng Black Ink Clansmen at ginawa ang kanilang makakaya upang iligtas ang pinakamaraming Black Ink Disciples hanggat kaya nila. Noong nakaraan, sina Yang Kai at Feng Ying lamang ay sapat na upang magsimula ng isang bagyo sa likurang linya ng Black Ink Clan. Ngayon na hindi lamang sila nakakuha ng karagdagang tulong sa Shen Ao, kundi pati na rin ang 12-12 ng mga katulong, natural lang na ang mga aktibidad na ito ay naging mas madaling isagawa. Sa paglipas ng mga araw, parami ng parami ang Black Ink Disciples na nailigtas. Ang kanilang lineup ay lumago mula 10 hanggang daan-daan at hindi nagtagal ay lumampas sa 200 marka. Sa mga taong ito, nakakuha din sila ng 2 karagdagang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Kasama sina Feng Ying at Shen Ao, mayroon na silang kabuuang 4 na 7th grade masters sa kanilang panig. Hindi na kailangang sabihin, ang 2 bagong rescue na 7th grade masters ay nakatanggap ng regalo mula kay Yang Kai.
Kinain nila ang Profound Yin Spirit Fruit at ibinalik ang kanilang miniature universe. Sa nakalipas na panahon, hindi bababa sa 2,000 Black Ink clansmen ang namatay sa kanilang mga kamay, kabilang ang 100 ng mga feudal lords. Masasabing napakabunga ng kanilang mga laban. Pagkatapos ng isang partikular na malaking labanan, si Yang Kai at ang 4 na 7th grade masters ay nagtago sa loob ng isang Black Ink cloud upang magpahinga at mabawi ang kanilang lakas. Sa mga ganoong pagkakataon, palaging iniisip ni Yang Kai si Meng Qi. Ang kasalukuyang sitwasyon ay masasabing magkasamang nilikha ni na Meng Qi at Feng Ying gamit ang kanilang sariling mga kamay. Si Meng Qi ay hindi kasing lakas ni Feng Ying sa mga tuntunin ng lakas, ngunit siya ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm din. Kung hindi niya piniling magpakamatay noon at sa halip ay umalis kasama si Yang Kai, baka nakaligtas siya. Magkagayunman, pinili niyang isakripisyo ang sarili dahil laging may pagkakataon na may mangyari na masama.